Good day, and today we will discuss about time complexity of selection sort. So first, discuss muna natin paano gumagana yung selection sort. So ang nakalagay dito, arranging the elements in ascending order. So, kuha tayo ng example. So dito, mag-iisip ako ng 6 numbers na pwede nating i-assemble. Yun yung first number 8, next number 5, and then next number 11, 9, 4, then 1. Itong numbers na to, ito lang yung parang nag-showcase kung paano gumana tong selection sort. Para mamaya, medyo maintindihan natin kung paano gumana yung time complexity ng selection sort sa mga algorithms na gagamitin para sa code. So first, tatawagin ko tong unsorted numbers. Unsorted numbers. Itong numbers na to ay 6 numbers. Pero ang bilang niya is hindi 1, 2, 3, 4, 5, 6. I mean, it is 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kaso may tinatawag kasi tayong n-1. Yan. Tsaka yung bilang sa code is first starting with the number 0, 1, 2, 3, 4, lastly, 5. Yan. Meron na tayong n is equals to 6. With consistent 5 numerical Roman value. So, paano siya i-sort? Unang tatawagin ko is passway number 1. So, ang titignan natin dito is itong minimum index going to the right maximum index. So, 8, then 1. Anong mas malaki? Siyempre, yung 8. So, parang magsaswap lang sila. Swap mechanic. Yan. Ito ang mangyari. Swapping mechanic. So, magiging 1, 5, 11, 9, 4, then 8. So, napag-sort na natin yung una. Okay na yan. Magkakaroon na ng linya. Kasi itong 1, mababayad sa lahat. So, parang yun yung pinaka unang ascending order. Now, let's move on to pass 2. Passageway number 2. Yan. Ang nakikita natin dito is 5. Then, 4. Of course, mas malaki yung 5 kaysa sa 4. So, gagawin natin tong swapping mechanic. 1, 4, 11, 9, 5, then 8. Ayan. So, once na tinignan natin, wala na mas malaki sa 4. So, ito na yung second passageway. Ayan. So, nagsimula sa 1. Then, 4. So, next. Dito naman tayo sa passageway number 3. So, pag titingnan natin, itong 4, okay na. Dito naman tayo sa 11. Ang 11, ang nakikita lang natin pwedeng i-passageway sa 11 is ito. Yan. Pero ang pinaka best case scenario para sa 11 is dito sa gitna. Itong 5. Itong 11, then 5. So, i-swap natin ng mechanic. Magiging passageway 3. Magiging 1, 4, 5, then 9, then 11, then 8. So, yan. This 1, 4, 5 is done.
Nagkaroon na siya ng mga barriers kasi nasa ascending order na siya. Ang pinaka best swapping scenario dito is 9, then 8. Kailangan kasi natin ng middle ground eh. Kasi dito may equivalent pa rin siya dito. Ito yung unsorted yun dito sa pinakauna. Dito. Yan. So, 9 and 8. Siyempre, mas malaki ang 9. Isosort siya. Passageway 4. D1. 4. 5. After 5, we're going for 8. 11. Then 9. There we go. So, meron ng 8. Pass by. Ang pinaka-last na lang na isosort is yung 11. And then 9. There we go. So, pinaka-last, the passageway for the last one, and 5. This one, 5. It's going to be 1, 4, 5, 8, 9, then 11. Yan. So, okay na. Itong 11, wala na siyang value dito sa ano. Ibig sabihin, ito na yung pinaka-ascending order nila. Yan. So, ayon kay Trusty YouTube, meron isang binigay sa aking code. Ito ang naging code. Gumamit siya ng for loop code or algorithm. So, dito sa outside, gumamit siya ng for I is equals to 0, of course. Starting lagi sa 0. Then I is over to this one. N minus 1. N minus 1. Then this one. And I, then plus. There we go. Ayan. Ito ang pinaka-first loop natin. Ito ang mangyaring first loop. So, next. Ang mangyari, nalagyan natin ng ganyan. There we go. Papangalanan natin yung magiging loop niya as minimum index. Minimum slash index. This one. This one. The minimum. Parang ito yung gagawin niyang or kukunin niyang value. I-equals natin siya sa I. Kasi dapat laging starting point niyan is 0. There we go. Now, itong inside naman, yung dito mangyayari, hahanapin ng algorithm or arrangement yung minimum index sa loob. Let me type the code. So, for j is equals to I plus 1, yung mangyayaring loop, dito, i-add niya. Then, I over less than 10. J plus. There we go. And then, this one. And then, of course, if A is less than the minimum index, oopsie, yan. Tapos minimum index is equals to J. Yan. Yan. Kasi close lang natin. Alright. So, ito na yung pinaka main code natin. Ito is the for loop. Ito yung mangyayari sa loob. Yung nag-add. And then next. Gawin naman natin yung swapping mechanic niya. Okay, kulang. 1, 2, 3, 4. 1 bracket.
Then 2 bracket. 1, 2. Kulang ng isang bracket. Okay. Yan. So, there we go. Now, swapping mechanic. Swap. I'll go to minimum index. Going to the I. And then there. Yan. Dahil yung minimum index niya is J na, kailangan natin siyang iswap dito sa pinakauna, yung I. Yung I. Yan. Bali, hahanapin niya lang lagi yung pinakadulo ng J. Alright. Alright. So, ito yung code na ginawa ko kanina. So, first, ito yung declaration. Dineclare natin yung mga number dito. Then, next, ito yung parang tinitignan niya kung ano yung co-compare niya dun sa number. For example, yung dito, ayan, declaration, then comparison, yung dalawa. Kino-compare niya. Kaya ginawa niya ng value yung J. Ito yung parang update. Itong minimum index. Ito yung magko-code dun sa comparison, yung hahanap ng code. Then, ito naman yung mag-update ng code. So, here, dito mangyayari yung swapping mechanic sa J at sa minimum index. So, first, itong minimum index, meron lagi siyang n-1. Given the value, for example, yung value natin ay 6. N equals 6. Yan. N equals 6. Regardless, magiging niyang 5. Kasi, i-minus yan sa 1. It's not necessarily 6. But, mamaya, papakita ko. Anyway. Itong ano na to, meron yan mga time kung kailan niya babasahin yung code at kailan niya gagawin yung sort. So, here. Dito, ito yung parang minimum value natin. Ito naka-check. Tapos ito naman yung index. Yung gagawin yung code. Now, dahil yung given natin is n equals 6 ayon sa given, n equals 6. Tapos i-run ng code na to, yung n equals 6. Isa-isa niya yung babasahin, syempre. So, yan. Yung I natin, mag-i-start lagi yan dito. Yan, sa 0. Oops, yan, 0. Yan, unahin yan. 0. Yan, 1, 2, 3, 4. Yan. Ayan, tanong, bakit 4 lang? Eh, di ba 6 yung gusto? Ayon dito, n equals 6. Kaso, may n-1 dito. Eh, di magiging 5. So, dahil 5 siya, ayan, 5. Of course, lagi tayo mag-start sa 0. Although 5 yung numbers, 0 lagi ang starting point. Kasi dyan lagi nag-i-start yung inner natin. So, 0. Ngayon, hindi naman talaga 0 yan. Ang unang basa ng code dyan is 1. 1 lagi ang unang basa ng code dyan. Unang babasahin niya yan eh. So, unang ipopropoose niya yung code. So, 1 out of 5. Kasi, diba, 6 minus 1, 5. So, parang 5 beses niyang hahanapin. Parang 1, 2, 3, 4, 5 loops ang gagawin niya. So, here, 2 to 5. Ay, di 4 loops lang. Mag-i-start na siya agad sa 2 eh. Dito na, meron ng 1, 2. Oh, 2, 3, 4, 5. Same as the others. Ayan. Siyempre, yung pinakadulo, yung 5 out of 5. So, lahat ng iteration nila, for example, yung sinabi ko kanina, ilulup niya lang yan. Ulit niya, 1, 2, 3, 4,
then 5. Kasama yung swapping mechanics dun, ay swapping algorithm dun sa ano. So, 5 times yung gagawin. Then 4, then 3, then 2, then 1. Ayan. Yan yung number of iteration. So, of course, n-1. Yan talaga yung pinaka natin, n-1. May formula para dyan. Ito, over 1, yan, over 1 is equals to n, then, tapos ito, itong n-1, n-1. Okay, we can ignore this negative 1. Since, ano naman siya, gawin na lang natin siyang negative n. Kasi, ganun lang din eh. So, n over 2. Sorry. Over 2. So, equals, of course, n squared minus n over 2. Ayan. N squared minus 2. Ayan. Ang sagot dyan is n squared. There you go. Yeah. So, balik tayo dito. Yan. So, itong process na to, yung pag-ikot niya sa mga numbers na to, yan, yung paghahanap niya ng j, is n squared yung minimum niya. N squared, ayan. Sa minimum index, excuse me, sa minimum index, nag-i-start lagi yan sa dito, n-1. Yan. Kasi ito yun. Yan yun, no? Tapos ito, minimum index. Ayan. Yan. Negative 1, then 2. So, using this out loop, pwede natin siyang i-apply dito sa swap. Kasi ginagamit niya rin yung out loop tsaka inner loop. So, of course, ang pinaka kailangan natin dyan is yung n-1. Kasi, outside din to eh. They're the same. Ang ginagawa niya lang is nagsaswap siya. So, yan. Ito yung number of times na pwede niyang gawin. So, pag kukunin mo lang to, n-1, n2, n-1, yung tatlo, mabubuo mo to. Total time unit. Yan. Which is, of course, n-1 plus n-1 plus n plus 2. Yan. Okay. Cancel out. Cancel out. Ayan ang time. So, magiging siyang O over N2. Yan. So, may tatlo yan. Tatlo. Which is ito. Meron tayong best case scenario, worst case scenario, and average case scenario. Ang best case scenario is nangyayari kapag sorted na agad yung array mo. Agad-agad, sorted na. So, that's what we call best case scenario. Ang worst case scenario is baliktad ang array, reversed. Mag-umpisa siya sa parang descending order. Now, next, yung average case scenario is neither. It's either sorted or reversed. Yung tulad ng ginawa natin, this one. Hindi pa siya sorted. Ang tawag sa kanya, unsorted, not reversed. So, pero, it doesn't matter anyway. Kasi dapat, ang makukuha pa rin natin sa typical time limit ng code is O over N squared. And that's time complexities, selection sorting. Thank you for listening, and I'm Christian C. Flores, signing out.